Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa pagtingin, pagpilatis ng mga old tree, kung ito ba ay isang treasure hunter sa pangkalahatan. At bago tayo magpatuloy, of course, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito para palagi kayong updated sa mga bagong upload at sa aking mga avid followers. Ako'y mag-shoutout. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Shoutout muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating episode ngayon. Shoutout kay Archie Batak, Seth Sarmiento, kay Hyacinth Octimia. Shoutout din kay Glenn Mario, kay Ria Bergonzado, User WQ4, kay Ruben Lopez. Shoutout kay Chris Awili. Shoutout kay Intensity, Kawan Heart TV, kay User YB6, Joselito Kahade, Juji Ma Irinyo, kay Minard Gamok, kay Moni Ranunas, Pangu Silverster, and lastly shoutout kay Uncle Makasi Vlog, kay Robert Cabonilas, Elvin Famaran, Rodel Cardona Obligado, Rico Mausisa, Mans Saka Hunter, kay Arcadio Angkon, at kay Peps Gilmar, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan. Shoutout sa lahat tayo na ngayon. Magpatuloy. Alright mga katiyats, merong 3 hanggang 4 na klasifikasyon or uri ang mga kahoy para masabi natin na ito ay treasure marker. Okay, ang karamihan nito ay century tree na nagkakaedad ng 100-year-old pataas. Okay, kasi ang World War II ay 80 years na ang nakalipas. Ibig sabihin ang mga kahoy na minarkahan nila noon na mga malalaki na ay nasa edad na 10 taon pataas. Kaya estimated na edad ngayon ng mga kahoy na yun na mayroong mga marka ay nasa 100-year-old to 200-year-old. At ang mga kahoy naman ay namamatay na yan kapag umabot na sa 500 taon. Okay, meron pa rin mga 200-year-old na mga puno ngayon. Pero kapag aabot na sila ng 500 years, ay mag-umpisa na itong mamamatay. Okay, ito sa mga picture na ito. Ang unang klasifikasyon or uri ay itong deformed trees. Bakit deformed? Kasi ang mga Hapon noon ay meron silang mga ekspertong sundalo na marunong ng art of bonsai. Ang art of bonsai ay yung pag-trim ng itsura ng kahoy, na gawin ang kahoy na baluktot, gawin ang mga hugis na gusto nila sa kahoy using technique ng bonsai. Ang bonsai ay hindi lang yan applied sa maliliit na kahoy. Pero in decoration or landscaping, ang mga bonsai ay maliliit na kahoy. Pero sa treasure hunting, pwedeng gawin nilang bonsai ang halimbawa acacia tree, ang tuog tree, ang mango tree, ang santol tree, ay pwede nilang gawing bonsai ang isang portion ng sanga na ma-deform ito at gawin nila na marker for treasures. Katulad na lamang nito. Okay? Merong in-apply dito na technique para magiging ganyan siya, na parang mga ahas na nakatusok sa lupa. Okay, ang mga Japanese ay sila talaga ang nangunguna sa the art of bonsai. Kaya kung merong kakaibang kahoy na hugis, halimbawa nag-ikis na kahoy or nag-coil, at sa tingin nyo yan ay 100 years old above ang edad, so pwedeng marker na siya sa Yamashita Treasures. At ang ibig sabihin yan, ang treasure ay malapit lang sa kahoy, sa harapan or sa likuran nito or east and west direction. Okay, dito example natin ng deformed trees na pwedeng Hapon ang gumawa ay itong spiral na niyog. Okay, minsan lang kayo makakita ng ganyan, pero meron ding
nangyaring sakit ng niyog na natural na nagiging ganyan siya. Pero ang mga Hapon ay marunong gumawa ng teknik kung paano magiging ganyan, magiging deformed trees ang mga kahoy. Kagaya na lamang nito. Kung tingnan natin, merong mga bukol. Pwedeng sakit ito ng kahoy, pero kung tingnan nyo ang kahoy kapag umabot siya ng 100 years old na ang edad niya, ay pwedeng may tinago yan na treasures. Kasi ang mga Hapon, namimili sila ng kahoy na may itsura talaga. At alam nila na ang kahoy na ito ay matagal mamatay, aabot ng 200 years old. Kaya yun ang ginagawa nilang marker for their buried treasures. Okay, so example pa ng mga deformed trees ay ito. Okay, ganyan. Minsan ka lang makakita ng ganyan, parang sumasayaw na kuko tree, pero malaman mo yung kung yan ay 100-year-old kasi hindi na namumunga ang old kuko tree. At maliliit na lang ang kanyang dahon at hindi na green ang dahon ng old kuko tree. Papunta na sa pagkadilaw at pagka-brown kasi mamamatay na siya. At meron tayong example ng pinakamatinding paggawa nila ng bonsai marker. Itong kahoy na nag-ikis ang itsura. Nakakita na ba kayo ng ganyan? Nag-ikis na kahoy. Itong example ko dito ay hindi ito gawang Hapon. Ito ay natural lamang ito na nag-ikis. Kasi wala tayong makitang ginawa ng Hapon na picture sa internet na nag-ikis. Kaya ito yung example lamang ng nag-ikis na itong puno na gamit ang The Art of Bonsai. Okay, so ano ba ang kahulugan ng halimbawa nakakita kayo ng ganyan? At sa tingin nyo na ang dalawang puno ay 100 years old na halimbawa ay hindi ganyan na pagkaikis. Halimbawa ay kakaiba ang pagkaikis niya talaga. Dalawang puno na gaganyan. Halimbawa nagaganyan ang dalawang puno. Ito yung lupa sa baba niya. So ito yung dahon. Halimbawa ito yung dalawang tuog tree na talagang nag-X siya at kakaiba. Ngayon sa ganyan, dahil X, treasure on the spot, treasure under. So pwedeng yung mga espasyo niya sa baba ito na portion. Diyan lang yan, treasure under, in between two trees. Pero itong kalagitnaan niya, itong nag-ikis, yan na mismo ang kanyang pointer na pababa. Sa baba niya mismo ang nakatagong kayamanan. Kaya itong ikis ng mga kahoy na old, na century, ay talagang marker yan for treasures. Okay, ngayon tingnan natin ang iba pang uri ng mga kahoy na mayroong nilalagay na mga Yamashita treasures. Sandali lang, kukuha tayo ng mga pictures. Okay, so ang ating pangalawang uri ng mga kahoy na nagbabadya o nagsasabi na mayroong treasures sa kanya ay itong mga kahoy na mayroong mga malalaking butas. Okay, katulad na lamang nito, ito yung niyog na natagpuan namin na sa tabi niya lang ay mayroong footmark na bato. Kaya ito'y talagang marker for treasures at nagiging malaki ng butas dahil sa tagal ng panahon. Okay, ito naman kung ganito, dahil narito yung pinakamalaki niya at maliit sa likod, ibig sabihin ang likod ang silipan. So ganito yan kung side view, ito yung likod at ang harapan ay malaki.
So yan, kung sisilip ka dyan, tagos. Ang angle niya ay ganito. So ito na angle ang kunin sa front ng kahoy. So tracer in the front ito. Yan ang tinatawag na trompa sa kahoy. Parang trompeta siya. Pero ang niyog ay kakaiba yan sa punong kahoy. Ang niyog kahit dito yan binutas nila noong 1940, 1944. Kung dyan nila binutas, pagsapit ng 80 years, ay dyan pa rin yan dahil niyog yan. Ang tumataas kasi sa niyog ay yung dulo lamang. Okay, kung saan yung mga tangkay niya natatanggal, tumataas yun. At naiiwan ang katawan. Hindi tumataas ang parting baba ng niyog. Yung dulo lang yung may mga dahon. Ngayon, ang pagkakaiba ng niyog sa punong kahoy, ito pala yung cover ko niyan ng vlog. Narito yung footmark niya, oh. At malapit na malapit siya. Nasa 4 meters lang sa harapan ng butas. Hindi pa namin ito nahukay kasi ayaw pumayag ng may-ari. Baka sila lang siguro ang maghukay niyan. Sana swertihin sila diyan. Okay, so ito ang pagkakaiba ng mga butas sa niyog at butas ng punong kahoy. Kukuha tayo ng isang example ng tuog tree. Ito na napakataas. Okay, sandali lang mga katiyats. Okay, so ito yung tuog tree natin. Isang matandang tuog tree ito. Sa bandang Agusan, sa may Agusan, Dilsor ay merong 300-year-old tuog tree. Siguradong may treasure yun kasi highway. Nasa highway lang. Na-feature yun sa kay Kuya Kim episode sa Matang Lawin. So ganito ang tuog tree. Yan. Ngayon, ang butas sa tuog tree ay tumataas. Bakit ko nasabi yan? Okay, halimbawa, dito yan nila binutas ang kanyang marker noong 1940. At halimbawa, ito yung ground at ang taas niyan ay kasing taas ng tao. So sabihin natin 5 feet. Kasi mga maliliit naman ang Hapon noon, ngayon lang sila tumataas. Ang henerasyon nila ngayon ay matatangkad na katulad natin. So noon, binutas nila ang kahoy, nilagyan ng marker. 5 feet ang taas. So kung tatayo diyan ang tao ay pantay siya sa ulo ng tao. Ngayon, after 80 years ay hindi na yan makikita dito sa 5 feet. So wala na yan, nasa itaas na yan, dito na yan or dito na portion. Kaya yan ang pagkakaiba sa coco tree at sa mga kahoy. Sa mga tuog tree or mango tree, ang butas ay nasa itaas na yan. At hindi nyo na makikita sa eye level or kasing taas nyo. Kaya kung makikita kayo ng mga butas sa mga old tree na nasa baba lamang, hindi yan gawa ng Hapon. Ang gawa ng Hapon ay nasa itaas na. Kakaiba ang coco tree kasi kung saan nila binutas yun, kahit 80 years nang lumipas, doon pa rin yun. Kasi iba ang tumataas sa coco tree. Yung kanyang dulo, yung crown niya, at naiiwan ang puno. Hindi katulad sa kahoy na minsan ng kahoy ay nag-twist. Halimbawa, may pako dito, pinakuan. So after 80 years, ang pagtubo ng kahoy ay pwedeng twist. Naka-twist. Kaya pwedeng after 80 years, itong pako ay hindi na nakaharap sa east. Kundi umikot na siya, nandun na sa west.
So ganyan mga katits, kaya minsan hindi nyo matagpuan ang treasure sa pako marker kasi umiikot ang kahoy sa pagtubo niya. Kaya yan ang mga katotohanan. So kapag makakita kayo ng butas ng kahoy na malaki at nasa itaas talaga, 100% kung hindi man yung gawa ng ibon, ay gawa talaga yan ng Hapon na marker. At ang mga bilog na ginawa nila noon ay hindi na bilog ngayon. Ang itsura ay pahaba na, paoblong, ganyan na. Kasi nababanat yan, na stretch ng pagtubo ng kahoy, kaya nahahatak yung circle, nagiging oblong. Nakuha niyo ba mga katiyets? Yung hatak kasi ng puno ay paitaas. Kasi tutubo siya, kaya yung circle na ganito ay nagiging oblong. Kasi hinahatak siya pataas dahil sa pagtubo nito. Kaya ang hanapin, instead na circle sign sa mga kahoy, hanapin nyo ay oblong. At yung mga nakikita ng triangle marker sa baba na portion ng kahoy ay hindi na yan gawa ng Hapon. Kasi dapat kung gawa ng Hapon ay nasa itaas na ang triangle. Okay, so yan ang aking maibahagi sa inyo about butas sa mga kahoy at sa cocoa tree. Ngayon punta naman tayo sa isa pang uri ng kahoy. Okay, so ang ating pangatlong uri ay hindi uri kundi mga formation ng kahoy. Okay, siguro alam nyo na ito. May mga kahoy na mga nakalinya ng pa-straight katulad nito. Halimbawa yan, 1, 2, at ang pangatlo ay ito na puno, itong narito. So malaki yan na puno kasi malapit. Okay, ngayon kapag ganyan ay naguguluhan na kaagad kayo na kung saan ba tayo mag-umpisa nito. 3 puno to at nakikita nyo na magkasing edad sila. Ngayon kung magkasing edad, 100-year-old or centennial ang 3 puno yan, ang mga puno na yan ay may nagtatago. May nagtatago sa isang puno diyan ng treasures. Okay, ngayon paano ba i-locate yan? Ang karamihan dyan, ang gitna ang kanilang pinakamarker. Okay, pwedeng hukayin kagad nyo ang gitna. Lalo na kapag ang gitna ay bata na kahoy. Sabihin natin 50 years old lang siya. Sabihin natin ang itinanim nila ay 1 year old. So nasa sabihin natin 82 years old pa siya ngayon. At ang katabi niya ay talagang matanda na, patay na yung iba. At ito ay may dahon pa at nasa edad pa siya na 82 years old. So automatic na yan, dyan talaga yan. Kasi ganito yan, ang talagang kahoy lang dyan ay itong dalawa noong giyera. Ngayon nagukay sila dito sa gitna. At ang kanilang lupa na hinukay nang ibaon na nila yung box, dito ibinaon nila ang box. And then yung mga lupa na naahon ay ibalik nila yan, backfill. Ngayon ang resulta ay umuumbok ang lupa. Nagiging mound sa English. Kaya ang ginawa nila, tinaniman nila ng bagong kahoy na bata pa ang umumbok na lupa para paglaki ay hindi halata na mayroong treasures. Kaya paglaki ng kahoy na ito sa gitna ay lalamunin niya itong box ng kanyang mga ugat. Kaya mayroong mga treasure under the tree dahil sa ganyan. Okay, ngayon kung parehong edad ang tatlong yan, narito ang pangalawang paghanap. So sabihin natin itong tatlo ay magkasing edad ito. Ngayon ang pangalawang paghanap dyan ay hanapin nyo ang east and west. Ngayon kung ang east and west
ay ito ang west, ito yung east. Ngayon, unang hukay ay sa harap ng kahoy na nakaharap sa east. Okay, so dito, east ito. Kaya sa harapan ng kahoy pero bandang east. Distansya muna ng 1 to 3 meters distance. Malapit lang talaga yan sa kahoy, at kung wala, puntahan ang opposite west. Distansya pa rin 1 to 3 meters. Test dig. Ayan, ngayon kung ang formation ng tatlong kahoy na yan ay hindi siya nakaharap sa east and west, ngayon ang pagbasihan naman yan ay ang gitna. Okay, itong gitnang kahoy ay tingnan nyo kung nakakross ba yung direksyon ng east. Kung dito yung east at dito ang west, and then norte dito and south, kapag ganyan na talagang nakaturo sa kompas, automatic na yan talaga ay treasure marker. So ang paghanap ngayon ay sa gitna. Hanapin muna ang east, unahin. Ganun pa rin na distansya, 1 to 3 meters. At sa harap ng east, dito. At kung wala, balik ta rin. Papunta west, 1 to 3 meters pa rin distance. Okay, kaya yan, kung hindi nakaharap sa north and east itong dalawang kahoy na nauna, kasi cruciform yan kapag nagbaon sila, ang pattern ay cross, nakakross ang kahoy or bato at naka-align sa apat na direksyon ng kompas. Okay, ngayon tatlong nakahilira yan at meron ding apat. Ngayon ang maganda sa apat, dahil apat at mahalata nyo na treasure marker yan ng mga kahoy kapag century old tree and then apat sila and then square ang posisyon. So ito yung mga kahoy, dito yung isa, dito naman yung isa, at ito yung isa dito. Ngayon dahil sa square yan, automatic na i-X mo yan. Ayan, at kung saan yung gitna ng X, yun ang tirahin. Katulad din yan sa triangle formation of tree. So halimbawa naka-triangle ito, tatlong kahoy pero naka-triangle ang kanilang posisyon. Mahalata mo kung nasa gitna ang hukay kapag tingin nyo na equal ang triangle, equal ang haba. Pero kung hindi equal ang haba, ibig sabihin hindi dito sa gitna, kundi sa harapan nitong nasa gitna na kahoy ito. So ang paghukay ay dito na portion. Kunin lang ang distansya ng gitna ito at ng kahoy na nasa itaas. Kunin ang distansya, at ang distansya gagamitin sa paghanap ng missing. Ito yung missing, sa paghanap ng missing na digging spot. So ito yung digging spot. Napansin nyo, walang kahoy, missing ang kahoy. Ito ang ginamit niya na sukatan, at ginamit dito ang haba para malugit ito, pero naka-align pa rin siya. Okay, pero kung equal ang distansya ng mga kahoy, halimbawa ganito na pagka-triangle, ito yung mga kahoy, at equal talaga ang distansya, so yan na yung sabihin natin na gitna ang item. Kapag nasa gitna siya ng triangulong kahoy na equidistance or equal distance.
Alright, so yan lang mga katiyats sa aking ibahagi sa inyo about sa mga sikreto ng mga kahoy na marker for treasures. Yan ang tatlong uri. Ngayon, ang last niyan ay ang mga sinasabing dead old tree. Dead na siya, na dead old tree. Karamihan ng dead old tree kapag 100 years old, lalo na kapag may laman yan, amig that may pako yan, ay talagang marker for treasures. Halimbawa ito sa isang vlog ko noon, okay, so panghuli natin na uri ng kahoy ay mga kahoy na nilagyan ng malalaking pako. Merong mga kahoy na talagang nilagyan ng pako ng mga nanguhuli ng pugad ng ibon. Pero mahalata nyo kasi ang mga pako ay yung mga pako na bago ngayon. Ngayon ang mga pakong ginagamit dyan, kasi personal ko yan na nakita, ang mga pakong yan ay kwadrado siya. Ang mga pako ay kwadrado. Ganito ang itsura niya, ang ulo at nagaganyan. At siyempre matulis siya, ganyan. At ito yung ganyang ulo, square din. Ganyan ang itsura. So lumang klaseng pako, tinatawag na pirno. Okay, so kapag century old tree na may pako sa itaas na makikita ang pako. Halimbawa dito, hindi na eye level, hindi na level ng ulo ko. Ayan, ako yan, nakatayo. Kundi ang mga pako dyan, dahil sa 80 years nang lumipas, ay narito na sa itaas. Ito, dyan na yan, nakalinya na yan. Ang iba dyan ay nag-twist ang kahoy, kaya hindi align ang mga pako. Pwede nga ang pako ay nag-S na, nagaganyan, dahil nag-twist ang kahoy. Kaya yan ang pag-classify ng mga original pako marker, na kung marami ay hindi yan straight, yan ay mag-spiral, mag-twist na sa tagal ng panahon. Okay, so na-vlog na natin yan kung paano hanapin ang treasure. Karamihan yan ay kung saan nakaharap ang mga pako. At kung 4 na pako ang pinako, so ibig sabihin 4 na hakbang or 4 na meters ang distansya. Kung 3 metros. Kung isa ay nasa baba lang niya, 1 meter sa front. Or pwedeng kinain na ng ugat ng kahoy, under na siya. Okay, so yan lang mga katiyats, mga sikreto kung paano kilalanin nyo at malaman kung may nakatagong item ang century old tree sa inyong lugar. Ako'y magpaalam na. God bless you all. Merry Christmas. Merry Christmas to you mga katiyats, and have a very lucky, prosperous New Year, at sana by next year ay marami ang makakuha ng mga Yamashita treasure sa tulong na rin ng Panginoon.